I'll give you the benefit of the doubt. Anak ko siya, I will welcome you. Ano lang ko, mayon ta, hoping that you will do your job. Ito ang naging tugon ni Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa naging courtesy call ni Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan sa kanyang opisina kamakailan. Ayon kay Baste, dahil wala pang nagagawa sa kanyang trabaho si Marantan, ay bibigyan niya ito ng pagkakataon para paglingkuran ng mga Davaoenyo. We will wait, tanaw na to. Like I said, I told Marantan, berihan ako akong portahan para niya. Kaya, di man po nakusag. Wala pa siya nahimo pa. Di pa rin anintore, patakagyaw-yaw. Okay? So, ganun si Marantan, paman siya giingon, paman siya gibuhat, siya ka ng mga analysis dyan ng sag-asa na gipunit. Sige lang. Let's give him a chance. Tanaw na to. Kasi gusto mo trabaho yun sa tao. Magugulit ang ipinatawag sa Davao City Council si Marantan dahil sa questionable ang naging appointment nito bilang Acting Davao City Police Office Chief. Binigyan diin ng konseho na kalapastanganan sa otoridad ng lokal na pamahalaan ng Davao ang ginawang appointment kay Marantan na hindi naman kasama sa shortlist na isinumiti ng PNP kay Mayor Baste. Malinaw din na nakasaad sa batas na ang tamang proseso ng pagpili ng Chief of Police para sa isang lungsod o munisipyo ay dapat ang local chief executive ang siyang pipili base sa isinumiting shortlist sa kanya ng PNP. Malinaw ito na nakasaad sa Republic Act 6975 o Department of the Interior and Local Government Act of 2021 as amended by RA 8551 o Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 at maging sa NAPOLCOM Circular 2002-011. Nauna nang sinabi ni Colonel Marantan na hindi niya malaman kung gusto ba siya o hindi ng mga taga Davao. Kaya naman isaan niya itong hamon para matanggap siya ng mga Davaoenyo. Ginawa ni Marantan ang pahayag na ito nang humarap sa Davao City Council. Sabi pa ni Marantan, madali lang magsalita pero sana bigyan siya ng panahon bago man nang questionin ang kanyang kakayahang maglingkod. Ay naman kay Councilor Tec Ocampo ng 1st District ng Davao City. Tinatanong lang naman ng Davao City Council ang naging proseso ng kanyang pagkakatalaga bilang Acting DCPO Chief dahil malinaw anyang may nalabag itong batas. Hindi naman hindi siya welcome. Nagsalita naman ng mayor natin na bigyan siya ng pagkakataon na i-prove yung kanyang worth. Ang dulang naman kami nagtatanong in fairness to Colonel Marantan, tinatanong naman namin ang procedure kung bakit siya naitalaga nga. Kasi as far as I know, under the law, sa local government code, may karapatan din ang city mayor na magpili ng kanyang mga gagawing city director mula sa 5 list, no? Listahan na galing po sa Camp Crame. Sila nagbigay ng listahan yun eh. Sa kabila nito, sinusuportahan naman ni Councilor Ocampo naging pahayag ng alkalde ng Davao City na bigyan ng pagkakataon si Marantan kasabay ng hamon ng konseho. Well, he should do his best, prove his worth. Kung talagang magaling siya at yung pinalit sa kanya, hindi daw magaling. Kung ibig sabihin kasi, kung pinalitan yung, ganyan naman talagang reason eh, kung pinalitan mo yung mga nauna sa'yo, ibig sabihin, ikaw mas preferred, ikaw ang pinakamagaling sa lahat eh. He should prove his worth, no? Ipakita niya sa taong bayan, sa Davaoenos kung ano ang kanyang kakayahan. It's a challenge for him. Samantala, hindi naman katagap-tanggap kay Mayor Baste ang naging pahayag ni Police Regional Director Nicolas Torre III. Kaugnay sa assessment ito sa peace and order situation sa Davao City. So, whatever mo mahitabuan out of the ordinary, ever since moingon ni kani si Torre about dere pila lang kaadlaw niya moingon natin sa conclusion na taga-great nagingunan ni crime ana kunya karon he's accusing his own men of creating a false reports. Dagdag ni Mayor Baste na wala namang basihan si Torres sa assessment nito kaugnay sa peace and order ng Davao City. Kani tawhanan kaning pulisan wa ni kuan. Like I said,
without any theoretical framework, he comes to conclusions. O nabasa'y thesis, o has he studied for it, wala man po. So kapag bright ang buang, maingon siya nga, ingani ni, kimoning Davao, mauni ko nakita na basahan. Kaya naman, may hamon si Mayor Baste kay Torre. So, o sa'yo mabigamit na basis, show us for you to conclude na yung na siya. Delikado sa Davao, okay, hindi na nagsusunto ka, nagpapatayan ng mga tao. Show me what framework, under what theory, na maingon ka na for you to conclude and do a massive reorganization of the police force in Davao City. And for the longest time, and historically, these men have performed very well. Outstanding ang Davao ever since. Di palagi ako, kaniadto pagiging na this person, individual, who is a general, appointed as RD, comes here with this so-called intelligence. Unya mag-conclude siya o ingon ana